Itinapon ni Dante ang 10 taon nilang kasal para sa isang babaeng akala niya'y mag-aangat sa kanya. Habang nagpapakapagod si Cielo na itaguyod ang pamilya, nagpapakasarap ang asawa niya sa bisig ng iba. Wala kang kwenta, pabigat ka lang, ang matalim niyang sumbat. Ngunit hindi niya alam, ang mismong sahig na inaapakan ng kanyang kabit ay pag-aari ng asawang tinawag niyang hampas lupa. Oras na para maningil. Handa na ba si Dante na harapin ang puot ng isang reynang nagising mula sa pagpapanggap? Itinapon ni Dante ang 10 taon nilang kasal para sa isang babaeng akala niya'y mag-aangat sa kanya. Habang nagpapakapagod si Cielo, nagpapakasarap ang asawa niya sa iba. Pabigat ka lang, ang matalim niyang sumbat. Ngunit hindi niya alam, ang mismong mansyong inaapakan ng kanyang kabit ay pag-aari ng asawang tinawag niyang hampas lupa. Oras na para maningil. Handa na ba si Dante na harapin ang reynang nagising mula sa pagpapanggap? Hayaan mo na yung asawa kong mukhang basahan. Wala namang alam yon kundi maglinis ng bahay. Ikaw ang reyna ko, Valerie. Ang mga salitang iyon ay tumagos sa uwang ng pinto ng banyo. Sa labas, nakaluhod si Cielo sa malamig na sahig. Hawak niya ang paboritong sapatos na balat ni Dante, pilit na pinapakintab ang bawat dumi upang magmukhang perpekto ang asawa niya para sa isang mahalagang pulong. Walang luhang bumagsak noong una. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo at nanigas ang kanyang mga kalamnan. Isang mapait na bikig ang bumara sa kanyang lalamunan na halos pumigil sa kanyang paghinga. Ang telang panlinis ay dahan-dahang dumulas mula sa kanyang nanginginig na mga daliri at nahulog sa sahig. Tinitigan ni Cielo ang kanyang sariling mga kamay na magaspang, sugatan, at pagal sa walang katapusang pagsisilbi. Habang ang lalaking pinag-alayan niya ng kanyang buong buhay ay walang pangingiming tinawag siyang basahan. Bumukas ang pinto. Bumulaga si Dante na nakabalot lamang ng puting tuwalya. Ang mukha ay maaliwalas ngunit agad na nagdilim nang makita si Cielo na nakaluhod na tila isang estatwa. Walang kaabog-abog niyang sinipa ang telang nasa sahig. Nagreklamo siyang napakabagal kumilos ni Cielo at palaging amoy sibuyas at bawang ang mga damit nito. Isang amoy na ayaw daw niyang madikit sa kanyang mamahaling balat. Sa halip na makonsensya dahil sa pakikipag-usap sa ibang babae, siya pa ang may ganang magpakita ng pandidiri. Pinigilan ni Cielo ang sarili. Kinagat niya ang kanyang ibabang labi hanggang sa malasahan niya ang sarili niyang dugo. Sa labas ng bintana, dinig niya ang halakhak ng 2 nilang anak na sina Maya at Leo na naglalaro sa hardin. Para sa mga inosenteng bata, inilunok niya ang lahat ng pait. Tumayo siya, yumuko, at tahimik na ibinigay ang sapatos sa asawa nang walang anumang salitang lumalabas sa kanyang bibig. Nang umalis na si Dante upang pumasok sa sinasabi nitong trabaho, naiwan si Cielo sa gitna ng malawak at tahimik na kwarto. Nagsimula siyang magligpit ng mga kalat na iniwan ng asawa. Nang iangat niya ang gusot na coat ni Dante mula sa kama, isang maliit na kapirasong papel ang nahulog mula sa bulsa nito. Isa itong resibo mula sa isang sikat na bilihan ng mga alahas. Nakasulat doon ang halagang katumbas ng ilang taong panggastos ng kanilang pamilya at sa ibaba, nakaukit ang pangalang Valerie bilang padadalhan ng isang gintong kwintas. Hindi na niya nakayanan. Pilit niyang tinakpan ng magkabilang palad ang kanyang bibig upang walang makawalang hikbi na maaaring marinig ng kanyang mga anak. Ang mga luhang kanina pa pinipigilan ay nagunahang pumatak. Bumagsak sa kapirasong papel na hawak niya, unti-unting nilulusaw ang tinta ng pangalan ng babaeng sumira sa kanyang tahanan. Sa gitna ng kanyang pagluha, nagliwanag ang naiwang tablet ni Dante sa ibabaw ng mesa. Isang mensahe ang lumitaw sa screen mula sa pangalang Valerie. Nakasulat doon na naghihintay na ito sa isang lumang hotel at mayroon itong maagang regalo para sa nalalapit na kaarawan ng asawa niya. Tinitigan ni Cielo ang nakakasilaw na liwanag mula sa screen. Hanggang kailan niya kayang magpakababa at magbingi-bingihan para sa isang pag-ibig na matagal na palang patay? Ano na naman ba itong niluluto mo? Amoy dukha hanggang sa kanto, nakakasulasok sa ilong. Hindi pa man nakakapasok ng tuluyan sa kusina, ay iyon na agad ang narinig ni Cielo mula kay Doña Carmen, ang kanyang biyenan. Pumasok ang matanda na animoy isang reyna na bibisita sa isang maruming kulungan. Suot nito ang kanyang nagkikintabang mga alahas, na tila lalong nagpatingkad sa kagaslawan ng kanyang ugali. Lumapit ito sa kalan at diring-diri na tinignan ang kalderong pinaglulutuan ni Cielo ng simpleng tinola.
Pasensya na po, Mama. Yun lang po kasi ang nakayanang budget na iniwan ni Dante para sa linggong ito. Mahinahong sagot ni Cielo habang nakayuko. Pilit niyang pinatitigas ang kanyang loob, ngunit ang bawat salita ng matanda ay tila mga latay sa kanyang likuran. Huwag mo akong masagot-sagot ng ganyan, Cielo. Napakawalang kwenta mo talagang asawa. Ang anak ko pagod na pagod sa trabaho, tapos ito lang ang ipapakain mo sa kanya? Basura. Sa isang mabilis na kumpas ng kamay, tinabig ni Doña Carmen ang sandok na hawak ni Cielo, dahilan upang tumalsik ang mainit na sabaw sa braso ng bunsong Alejandro. Napasinghap si Cielo sa hapdi, ngunit mas masakit ang kirot sa kanyang dibdib. Eksakto namang dumating si Dante. Sa halip na magtanong kung ano ang nangyari sa asawa, agad siyang lumapit sa kanyang ina upang aluhin ito. Anong nangyari dito, Ma? Bakit ka sumisigaw? Itong asawa mo, Dante, napakabastos. Nagrereklamo na kulang daw ang perang ibinibigay mo kaya ganitong pangmahirap na pagkain lang ang kaya niyang iluto. Sinisisi ka niya sa kahirapan niya. Pagsisinungaling ni Doña Carmen habang nagkukunwaring naiiyak. Tumingin si Dante kay Cielo nang may matinding puot. Lumapit siya at dinuro ang asawa sa mismong mukha nito. Wala ka na ngang maipagmalaki, Cielo? Ikaw pa itong may ganang magreklamo? Utang na loob mo sa amin na pinakasalan ka namin kahit wala kang pinag-aralan at galing ka sa putikan. Mag-sorry ka sa mama ngayon din. Dante, hindi ko sinabi iyon. Ang totoo ay, hindi na natapos ni Cielo ang kanyang sasabihin nang biglang bitawan ni Doña Carmen ang hawak nitong mamahaling plato sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng porselana ay umalingaw-ngaw sa buong bahay. Tila sumisimbolo sa pagkabasag ng huling pag-asa sa puso ni Cielo. Tignan mo, dahil sa pabalang mong pagsagot, nabitawan ko ang plato. Linisin mo yan, ngayon din, utos ng matanda. Pinanood ni Dante ang kanyang asawa habang dahan-dahang lumuluhod si Cielo sa sahig upang pulutin ang mga matatalim na piraso ng plato. Walang kaimik-imik ang lalaki. Sa halip ay inalalayan pa niya ang kanyang ina patungo sa sala, iniwan ang asawang nagdurusa sa kusina. Habang pinupulot ni Cielo ang mga bubog, isang maliit at malambot na kamay ang dumampi sa kanyang pisngi. Si Maya ang kanyang panganay na anak. May hawak itong maliit na panyo at dahan-dahang pinunasan ng luha sa mga mata ng ina. Huwag ka na po umiyak, Mama. Dito lang po ako, bulong ng bata na sapat na upang bahagyang mapawi ang pait sa sistema ni Cielo. Ngunit ang katahimikang iyon ay pansamantala lamang. Nang hapon ding iyon, nakita ni Cielo na mabilis na lumabas si Dante ng bahay, bihis na bihis at tila may mahalagang pupuntahan. May kung anong udyok sa loob ni Cielo na nagsabing kailangan niyang malaman ang katotohanan. Sumakay siya sa isang lumang tricycle at sinundan ang sasakyan ng asawa hanggang sa makarating ito sa isang sikat na hotel sa labas ng lungsod. Nagtago si Cielo sa likod ng isang malaking haligi sa lobby. Nakita niyang pumasok si Dante sa restaurant ng hotel. Doon isang babaeng nakasuot ng eleganteng pulang damit ang naghihintay sa kanya. Ang babaeng iyon ay masayang tumayo at agad na yumakap kay Dante. Isang yakap na puno ng pagnanasa na hinding-hindi na ibinigay ni Dante kay Cielo sa loob ng maraming taon. Nang humarap ang babae upang halikan si Dante, parang tumigil ang pagtibok ng puso ni Cielo. Ang mukhang iyon, ang mga matang iyon, hindi siya maaaring magkamali. Iyon ay si Valerie, ang dati niyang matalik na kaibigan noong kolehiyo na tinulungan ng pamilya Alejandro upang makapagtapos ng pag-aaral. Ang babaeng itinuring niyang kapatid ang mismong ahas na ngayon ay kumakapit sa kanyang asawa. Niloloko mo ba ako, Dante? Nakita ko kayo ni Valerie sa hotel. Ang boses ni Cielo ay mahina, halos isang bulong, ngunit tila isang malakas na kulog na bumasag sa katahimikan ng kanilang silid. Madilim ang gabi, tanging ang liwanag ng buwan na tumatagos sa kurtina ang nagbibigay ng anino sa kanilang mga mukha. Si Dante, nakabibihis pa lamang ng kanyang pantulog, ay natigilan sa paggalaw. Hindi ito nanginginig sa takot. Sa halip ay dahan-dahan itong humarap sa asawa na may bakas ng matinding pagkairita sa mga mata. Ano na naman bang klaseng drama ito, Cielo? Pagod ako sa trabaho tapos sasalubungin mo ako ng mga ganyang imahinasyon? Ang malamig na sagot ni Dante. Hindi siya nag-iwas ng tingin. Ginamit niya ang kanyang tindig upang maliitin ang asawa. Isang paraan upang ipakita na wala itong karapatang magtanong. Nakita ko ang resibo, nakita ko kayo mismo. Si Valerie, ang kaibigan ko. Bakit siya, Dante? Sa pagkakataong ito, nanginginig na ang boses ni Cielo.
Ang bawat salita ay tila isang tinik na humihiwa sa kanyang lalamunan. Ang imahe ng kanyang asawa na kayakap ang babaeng tinulungan nila noon ay paulit-ulit na sumasagi sa kanyang isipan. Sa halip na humingi ng tawad, isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Dante. Humakbang siya palapit kay Cielo hanggang sa maging isang dangkal na lamang ang layo ng kanilang mga mukha. Alam mo, Cielo, kasalanan mo ito. Tignan mo nga ang sarili mo sa salamin. Mula nang ikasal tayo, naging pabigat ka lang. Wala kang alam kundi ang magkulong dito sa bahay, magmukhang yaya, at amoy kusina. Nakakahiya ka. Paano kita maihaharap sa mga kasosyo ko sa negosyo? Ang bawat salita ni Dante ay tila isang sampal na mas masakit pa sa pisikal na hapdi. Ipinamumukha niya na ang kanyang pagtataksil ay bunga ng pagkukulang ni Cielo bilang isang asawa. Ito ang sining ng pagmamanipula na matagal nang ginagawa ni Dante. Ang gawing biktima ang kanyang sarili sa gitna ng kanyang sariling kasalanan. Si Valerie may connection siya. May pinag-aralan. Alam niya kung paano ako dadalhin sa mataas na lipunan. Ikaw? Anong mayroon ka bukod sa pag-iyak at pagiging madasalin? Wala kang silbi sa mga pangarap ko. Pagpapatuloy ni Dante, ang boses ay puno ng pagkamuhi. Pero mahal kita, Dante. Ibinigay ko ang lahat para sa'yo, para sa mga anak natin. Ang tanging naisagot ni Cielo sa gitna ng kanyang paghagulgol. Huwag mo akong gamitan ng salitang mahal, Cielo. Hindi sapat ang pag-ibig para mapakain ang pamilyang ito. At tandaan mo, kung balak mong makipaghiwalay, huwag kang umasang may makukuha ka kahit isang kusing. Isang pirasong damit lang ang madadala mo palabas ng bahay na ito. At ang mga bata. Sa tingin mo ba ay ibibigay sila ng korte sa isang inang walang trabaho at walang pera? Mamamatay silang dilat sa gutom kasama mo. Ang banta ni Dante tungkol sa mga bata ay tila isang malamig na tubig na nagpabato sa buong katawan ni Cielo. Doon niya na-realize na ang lalaking nasa harap niya ay hindi na ang lalaking minahal niya 10 taon na ang nakalilipas. Ang lalaking ito ay isang halimaw na handang gamitin ang sarili niyang mga anak upang manakit. Tumalikod si Dante at nahiga sa kama na tila wala siyang winasak na puso at pagkatao. Sa dilim, nanatiling nakatayo si Cielo sa gilid ng mesa. Marahan niyang hinawakan ang kanyang kaliwang kamay, partikular na ang kanyang singsing sa kasal. Isang simpleng ginto na binili nila noong wala pa silang pera. Gamit ang kanyang nanginginig na mga daliri, dahan-dahan niyang hinila ang singsing hanggang sa makawala ito sa kanyang daliri. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa ng walang tunog. Ang pag-ibig na nagbulag sa kanya sa loob ng 10 taon ay unti-unting napapalitan ng isang malamig at matalim na determinasyon. Kung ang pagiging walang kwenta at mahirap ang tingin sa kanya ni Dante, ibibigay niya sa asawa ang isang katotohanang hindi nito kayang tanggapin. Nang masigurong mahimbing na ang tulog ni Dante, lumabas si Cielo ng kwarto at nagtungo sa ilalim ng kanilang hagdan. Doon, sa ilalim ng mga lumang kahon, hinukay niya ang isang rurong na gawa sa matigas na kahoy. Sa loob nito ay may isang maliit na telepono na nakabalot sa pelus. Sa loob ng 10 taon, nanatili itong patay. Ngunit sa gabing ito, sa gitna ng kanyang pagkawasak, binuhay niya ang kaisa-isang koneksyon niya sa mundong kinalimutan niya para kay Dante. Pagbukas ng screen, may isang numero ang agad niyang tinawagan. Ilang sandali pa ay isang boses ng lalaki ang sumagot sa kabilang linya. Isang boses na puno ng paggalang at matagal na paghihintay. Cielo, sa wakas tumawag ka rin. Handa na ba ang lahat? Huminga ng malalim si Cielo, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa kawalan, ngunit ang kanyang puso ay puno na ng puot. Gabriel, panahon na, ayoko na sa buhay na ito. Kunin mo ang lahat ng pagmamay-ari ko sa pangalan ni Dante. Gusto ko siyang makitang gumagapang sa putik kung saan niya ako gustong ilagay. Ang usok mula sa mainit na tsaa ay dahan-dahang humahalo sa malamig na hangin ng hapon sa loob ng isang liblib na coffee shop sa dulo ng lungsod. Sa isang madilim na sulok, nakaupo si Gabriel. Ang kanyang likod ay tuwid, at ang kanyang mga mata ay matalas na nakamasid sa pintuan. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila may kasamang kaba at galit, galit para sa babaeng matagal na niyang pinangangalagaan mula sa malayo. Nang bumukas ang pinto, pumasok ang isang babaeng nakayuko, nakasuot ng malaking salamin at kupas na jacket. Ngunit para kay Gabriel, kahit balutin pa ito ng basahan, ang tindig ni Cielo ay nananatiling pag-aari ng isang prinsesa ng pamilya Alejandro. Tumayo siya agad,
isang automatikong pagpapakita ng paggalang na hindi kailanman nawala sa kanyang sistema. Senyorita Cielo, ang mahinang bati ni Gabriel, ang boses niya ay gumaralgal sa halo-halong emosyon. Naupo si Cielo sa harap niya. Pagkaalis ng salamin, bumulaga kay Gabriel ang mga matang mapula at namamaga, ang mga pisnging tila na wala ng sigla dahil sa 10 taon ng pagtitiis. Sa sandaling iyon, parang may kung anong sumabog sa dibdib ni Gabriel. Gusto niyang sugurin si Dante at iparanas dito ang bawat patak ng luhang idinanat ni Cielo, ngunit alam niyang hindi iyon ang paraan ng kanyang senyorita. Gabriel, pasensya na kung ngayon lang ako lumapit. Simula ni Cielo, ang kanyang boses ay tila isang tuyong dahon na madaling mabuhay. Tama si Papa, hindi lahat ng taong pinagkakatiwalaan mo ay karapat-dapat sa iyong lihim. Hindi nagsalita si Gabriel. Sa halip, kinuha niya ang isang makapal na itim na folder mula sa kanyang bag at dahan-dahang inilapag ito sa mesa. 10 taon akong naghintay sa tawag mo, Cielo. Sa loob ng 10 taong iyon, hindi ako tumigil sa pagbabantay. Ang lahat ng transaksyon ni Dante, ang bawat sentimo na pumasok sa kumpanya niya na galing sa iyong trust fund, at ang bawat piraso ng lupang akala niya ay sa kanya, lahat iyon ay nakatala dito. Binuksan ni Cielo ang folder. Nakita niya ang mga dokumento ng pagmamay-ari ng mansyong tinitirhan nila ngayon, ang mga titulo ng sasakyang ginagamit ni Dante, at ang mga katibayan na ang kumpanyang ipinagmamalaki ng asawa niya ay nakatayo lamang sa pundasyon ng perang iniwan ng kanyang ama. Sa papel, si Dante ay walang anuman, kundi isang empleyadong nagpapanggap na hari. Handa na ang lahat, Cielo. Isang pirma mo lang, maaari na nating bawiin ang lahat sa loob ng 24 na oras. Maaari natin siyang palayasin sa gitna ng gabi. Wika ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa pagnanais na makitang nagbabayad ang salarin. Ngunit umiling si Cielo. Isang malamig at misteryosong ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hindi, Gabriel. Masyadong madali iyon. Gusto kong panoorin siyang umakyat sa pinakamataas na rurok ng kanyang kayabangan bago ko hilahin ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa. Ang kanyang ika-40 kaarawan, doon ko gustong ibigay ang pinakamalaking regalo sa kanya. Naramdaman ni Gabriel ang matinding hanga at hapdi para sa babaeng nasa harap niya. Ang bawat salita ni Cielo ay puno ng sugat na unti-unting nagiging sandata. Sa gitna ng kanilang pag-uusap, bahagyang nanginig ang kamay ni Cielo habang inaabot ang tasa ng tsaa. Hindi napigilan ni Gabriel ang kanyang sarili. Iniabot niya ang kanyang kamay, akmang hahaplusin ang pisngi ni Cielo upang punasan ang isang luhang muling kumawala. Ngunit bago pa dumampi ang kanyang mga daliri, huminto siya. Dahan-dahan niyang ibinaba ang kanyang kamay at sa halip ay maingat na itinulak ang platito ng tsaa palapit sa babae. Uminom ka muna, andito na ako, Cielo. Hindi mo na kailangang lumaban ng mag-isa. Nang magtakip silim, bumalik si Cielo sa bahay. Pumasok siya ng dahan-dahan, tila isang anino. Ngunit pagtapak pa lang niya sa sala, tumambad sa kanya si Dante, na nakatayo sa gitna ng dilim, nakapamewang at ang mukha ay balot ng matinding paghihinala. Ang amoy ng alak ay humahalo sa hangin at ang kanyang mga mata ay tila mga kutsilyong gustong sumaksak sa bawat kilos ni Cielo. Saan ka galing? Ang paos at galit na tanong ni Dante. Humakbang siya palapit, sapat na upang maramdaman ni Cielo ang init ng galit nito. 8:00 na ng gabi, ang asawang walang silbi ay dapat nasa kusina, hindi gumagala kung saan-saan. Hindi sumagot si Cielo, ngunit lalong lumapit si Dante, at marahas na hinawakan ang braso niya. Pagkatapos ay inilapit ang kanyang ilong sa leeg ng asawa. Bakit may amoy ng mamahaling pabango ang damit mo? Ang amoy na ito, hindi ito amoy ng sabon na binibili ko para sa iyo. Sino ang kikitain mo, Cielo? Sino ang lalaking nilalandi mo sa likod ko? Linisin mo ang bawat sulok ng bahay na ito, Cielo. Siguraduhin mong wala akong makikitang kahit isang butil ng alikabok sa mga gamit. Ang boses ni Doña Carmen ay umalingaw-ngaw sa buong sala habang kapapasok pa lamang niya mula sa isang maghapong pakikipagkita kay Valerie. Bitbit ng matanda ang ilang mga paper bag ng mamahaling tatak. Mga regalong galing sa kabit ni Dante na sa tingin niya ay isang tunay na donya. Hindi alam ng matanda na ang perang pambili ng mga iyon ay galing din sa mga kumpanyang lihim na pinatatakbo ni Cielo. Bakit po, Mama? May darating po ba tayong bisita? Mahinahong tanong ni Cielo habang hawak ang isang basahan. Huwag ka nang magtanong, gawin mo na lang ang sinasabi ko.
Isang napaka-importante at napakayamang panauhin ang darating para sa hapunan. Magluto ka ng pinakamasasarap na putahe. At tandaan mo, huwag kang magpapakita sa amin na ganyan ang itsura mo. Nakakahiya ka sa mga bisita. Ang mataray na sagot ni Doña Carmen habang hinahaplos ang bagong kwintas na bigay ni Valerie. Nagsimulang kumilos si Cielo. Inihanda niya ang lahat, mula sa pagpapakintab ng mga kubyertos hanggang sa pagluluto ng paboritong pagkain ni Dante. Sa bawat hiwa ng kutsilyo sa mga sangkap, tila hinihiwa rin ang puso ni Cielo sa tindi ng pagpapanggap na kailangan niyang gawin. Nang sumapit ang gabi, dumating ang hinihintay na panauhin. Pumasok si Valerie sa bahay na tila ba siya na ang bagong may-ari nito. Nakasuot siya ng isang mamahaling silk dress at may dalang mamahaling alak. Agad siyang sinalubong ni Doña Carmen nang may malapad na ngiti at mahigpit na yakap. "Welcome, Valerie Hija! Napakaganda mo talaga ngayong gabi. Salamat sa mga regalong ibinigay mo sa akin kanina, ha?" Ang malakas na wika ni Doña Carmen, sinisiguradong maririnig iyon ni Cielo na kasalukuyang naglalapag ng mga pagkain sa mesa. "Wala po iyon, tita. Kulang pa po iyon sa pagtanggap ninyo sa akin," sagot ni Valerie na may kasamang malanding sulyap kay Dante, nakakababa lang mula sa itaas. Nagsimula ang hapunan na tila ba isang dula-dulaan ng kataksilan. Nakatayo lamang si Cielo sa gilid, handang magsilbi ng tubig at kumuha ng mga gamit na platong marumi. Pinanood niya kung paano asikasuhin ni Doña Carmen si Valerie. Ang biyenan niya na kailanman ay hindi nagpakita ng lambing sa kanya ay tila isang maamong pusa sa harap ng kabit ng kanyang anak. "Tikman mo itong niluto, Valerie. Pinagawa ko talaga ito para sa iyo," wika ni Dante habang nilalagyan ng pagkain ng plato ng kaasintahan. Hindi man lang niya tinignan si Cielo na nasa tabi lang niya. Tinikman ni Valerie ang pagkain at tinitigan si Cielo ng may mapang-uring mata. "Masarap kang magluto, Cielo. Bagay na bagay ka talagang maging kasambahay sa mansyong ito. Sayang naman ang galing mo kung hindi mo ito magagamit sa pagsisilbi sa amin." Isang mapait na ngiti ang isinagot ni Cielo habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakapit sa gilid ng mesa. Nararamdaman niya ang panginginig ng kanyang mga kalamnan sa tindi ng udyok na isampal sa mga ito ang katotohanan. Ngunit nanatili siyang matatag. Isa itong golden moment para sa kanya. Ang pagpigil sa sariling galit upang masiguro ang mas masakit na pagbagsak ng mga kaaway. "Salamat, Valerie. Natutuwa ako na nagustuhan mo ang pagkain sa bahay ko," ang mahinang sagot ni Cielo na may diin sa huling salita. Ngunit tila hindi iyon napansin ng mga kausap dahil sa kanilang sariling katuwaan. Napansin ni Cielo na habang kumakain ay madalas tumingin si Valerie sa isang malaking painting sa dingding. Isang tanawin iyon ng hasyenda ng mga Alejandro. Tila may halong inggit at pag-aasam sa mga mata ng babae, na tila ba iniisip nito na bukas makalawa ay magiging sa kanya na ang lahat ng nakikita niya. Matapos ang hapunan, habang nagliligpit si Cielo ng mga pinagkainan sa lababo, narinig niya ang mahinang tawanan ni Dante at Valerie mula sa madilim na bahagi ng beranda. Dahan-dahan siyang lumapit sa uwang ng pinto, sapat na upang marinig ang kanilang bulungan. "Dante, babe, malapit na ang birthday mo," ang malambing na tinig ni Valerie. "Gusto ko sa mismong araw na iyon, ipakilala mo na ako sa mga bata bilang bagong mommy nila. Ayaw ko nang makitang kasama nila ang yaya na yan. Gusto ko bago matapos ang gabi mo, wala na siya sa buhay natin." Ang tunog ng isang basong nabitawan at nabasag sa sahig ng kusina ang bumasag sa katahimikan ng gabi. Ang dugo ni Cielo ay tila nagyelo. Maaari nilang kunin ang lahat, ang kanyang dangal, ang kanyang pera, ang kanyang bahay. Ngunit hinding-hindi niya papayagan na gamitin ang kanyang mga anak para sa kanilang kasuklam-suklam na plano. "Maya, Leo, lumapit kayo rito sa papa. Mayroon akong mga sorpresang siguradong magugustuhan ninyo." Ang boses ni Dante ay puno ng peking kasiglahan habang nakaupo siya sa gitna ng sala. Napapaligiran ng mga makukulay na kahon ng mga laruan na may mga tatak na banyaga. Si Maya, na nasa 7 taong gulang pa lamang ngunit may mga matang tila nakakaunawa na sa bigat ng paligid, ay nanatiling nakatayo sa tabi ng pinto. Samantala, ang 5 taong gulang na si Leo ay dahan-dahang lumapit. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. "Tignan mo itong robot na ito, Leo. Ito ang pinakabagong modelo. At itong manika na ito para kay Maya. Galing ito sa isang napakabait at napakagandang babae."
Nakangiting sabi ni Dante habang pilit na inakit ang mga bata. Si Tita Valerie ninyo ang bumili nito. Alam ninyo gusto niya kayong makilala dahil masipag siya at marami siyang pera, hindi katulad ng mommy ninyo na palaging pagod at walang maibigay sa inyo kundi simpleng pagkain. Ang mga salita ni Dante ay tila mga laso na dahan-dahang itinusok sa murang isipan ng mga bata. Sinisikap niyang sirain ang imahe ni Cielo sa kanilang paningin. Ginagamit ang material na bagay upang palitan ang pagmamahal na tanging isang ina lamang ang makakapagbigay. Ngunit si Leo, na may dalisay na puso, ay tumingin sa robot at pagkatapos ay sa kanyang ama. Kinuha niya ang laruan, ngunit sa halip na magpasalamat, buong lakas niya itong inihagis sa sahig. Ang tunog ng pagbagsak ng plastic at ang pagkalat ng mga bahagi nito sa sahig ay bumasag sa katahimikan. Ayoko niyan, hindi ko gusto ang Tita Valerie. Gusto ko si Mama lang ang mommy ko. Ang pagsigaw ni Leo habang nagsisimulang pumatak ang kanyang mga luha. Nagdilim ang mukha ni Dante. Ang kanyang kayabangan ay nayurakan ng sarili niyang anak. Bigla niyang hinawakan ang braso ni Leo at bahagyang niyugyog ang bata. Napakawalang galang mong bata. Alam mo ba kung gaano kamahal ito? Dahil ba ito sa itinuturo sa iyo ng mommy mong pakialamera? Nagiging bastos ka na dahil sa kanya. Itinaas ni Dante ang kanyang kamay, tila handang sakta ng bata sa tindi ng kanyang galit. Ngunit bago pa man dumampi ang kanyang palad sa balat ni Leo, isang mabilis na anino ang humarang. Mula sa kusina, sumugod si Cielo. Hindi na siya ang mahinang babae na nakayuko. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa galit ng isang inang handang pumatay para sa kanyang mga anak. Hinablot niya ang kamay ni Dante at itinulak ito palayo sa kanyang anak. Huwag na huwag mong susubukang saktan ng anak ko, Dante. Subukan mo lang at makikita mo kung sino ang totoong kinakalaban mo. Nagtaka si Dante sa biglang pagbabago ng aura ni Cielo. Sa isang sandali, parang nakita niya ang isang reynang nag-aalab sa galit. Ngunit agad niyang binalot ang sarili ng kanyang nakasanayang kayabangan. Matapang ka na ngayon? Sige, protektahan mo sila. Pero tandaan mo, pagkatapos ng party ko, hinding-hindi mo na masisilayan ang mga batang ito. Palalayasin kita rito na walang bitbit kahit anino mo. Tumalikod si Dante at padabog na umalis ng bahay. Iniwan ang mag-iina sa gitna ng sala. Agad na lumuhod si Cielo at niyakap ng mahigpit ang dalawang bata. Ramdam niya ang panginginig ng kanilang maliliit na katawan. Huwag kayong matakot, andito si Mama. Ang bulong ni Cielo habang hinahaplos ang buhok ni Maya at Leo. Ang kanyang boses ay nanginginig din, ngunit ito ay punong-puno ng pangako. Hinding-hindi kayo kukunin ng kahit sino sa akin. Pangako yan ng langit. Sa kailaliman ng gabi, habang mahimbing na ang tulog ng mga bata, nakaupo si Cielo sa gilid ng kanilang kama. Isang malungkot at mahinang awit ang kanyang binubulong, isang oyayi na matagal na niyang kinakanta mula noong sila ay sanggol pa lamang. Ang bawat nota ay tila isang dalangin para sa lakas na kailangan niyang ipunin para sa darating na unos. Ito ang kanyang golden moment, ang pagiging isang matatag na pundasyon para sa kanyang mga anak sa gitna ng gumuho niyang mundo. Kinabukasan, isang tumpok ng mga eleganteng sobre ang dumating sa kanilang pintuan. Iyon ang mga opisyal na imbitasyon para sa ika-40 kaarawan ni Dante. Nang buksan ni Cielo ang isa, nakita niya ang disenyo na puno ng ginto at pilak. Ngunit sa ibaba ng pangalan ni Dante, sa tapat ng salitang The Mistress of the House, ay may isang bakanting espasyo na tila isang malalim na sugat. Isang misteryosong mensahe ang dumating sa telepono ni Cielo mula kay Gabriel. Nakaayos na ang pangalan ng tunay na may-ari ng mansyon sa mga legal na dokumento ng kumpanya. Handa na ang entablado, senyorita. Tinitigan ni Cielo ang imbitasyon. Ang kanyang mga mata ay wala ng luha, tanging ang malamig na liwanag ng paghihiganti ang natitira. Ang buong mansyon ay nababalot ng isang kakaibang ingay. Hindi ang ingay ng kasiyahan, kundi ang ingay ng paghahanda para sa isang huwad na karangalan. Ang mga tauhang kinuha ni Dante ay parang mga langgam na nagkakandara pa sa pag-aayos ng mga bulaklak, paglalatag ng mahabang pulang kapantay sa sahig, at pagpapakintab ng mga malalaking kristal na ilawan na nakasabit sa kisame. Sa gitna ng kaguluhang ito, nakatayo si Dante sa harap ng isang malaking salamin sa kanilang silid. Sinusukat niya ang isang itim na vest na gawa sa mamahaling tela. Hinahaplos niya ang bawat tahi nito
na tila ba ito ang sagisag ng kanyang tagumpay. Sa kanyang tabi, ang kanyang inang si Doña Carmen ay abala sa pag-aayos ng kanyang sariling mga alahas. Ang mukha ay puno ng pagmamalaki. Tignan mo tayo ngayon, Dante. Sa wakas, makikita na ng buong lipunan kung sino talaga ang mga tunay na may-ari ng tagumpay na ito. Wala nang makakapigil sa atin. Ang wika ng matanda habang ang kanyang mga mata ay nagniningning sa kasakiman. Sa kabilang bahagi ng kwarto, tahimik na namamalansa si Cielo. Ang bawat hagod ng mainit na bakal sa puting polo ni Dante ay ginagawa niya ng may nakakatakot na katumpakan. Ang singaw na lumalabas mula sa plansa ay humahalo sa malamig na hangin ng aircon. Tila isang usok na nagbabadya ng isang malaking sunog. Hindi siya kumikibo. Ang kanyang mga mata ay nakatuon lamang sa tela, ngunit ang kanyang isipan ay malayo na sa bahay na iyon. Lumapit si Dante kay Cielo at padaskol na inilapag ang isang supot sa ibabaw ng ironing board. Heto, isuot mo ito bukas. Iyan ang pinakamura at pinakalumang damit na nakita ko sa palengke. Ayaw kong magmukha kang mayaman sa harap ng mga bisita ko. Gusto kong manatili ka sa kung ano ka talaga, isang anino sa gilid ng kusina. Huwag kang lalapit sa mga VIP at higit sa lahat, huwag mong kakausapin si Valerie kung ayaw mong mapahiya. Tinitigan ni Cielo ang damit sa loob ng supot. Ito ay isang kupas na duster, kulay abo at may ilang himulmol. Isang mapait na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi, ngunit hindi ito nakita ni Dante. Opo, Dante, masusunod ang lahat ng gusto mo para sa espesyal mong gabi, ang mahinang sagot ni Cielo. Nang sumapit ang hating gabi, nang ang lahat ay nahihimbing na sa ilalim ng kapangyarihan ng kanilang mga pangarap, dahan-dahang tumayo si Cielo. Nilapitan niya ang kanyang sariling cabinet at binuksan ang isang lihim na bahagi nito. Doon, nakatago ang isang kahon na may tatak ng pamilya Alejandro. Inilabas niya ang isang mahabang damit na gawa sa purong sutla, kulay pula na tila dugo, at may mga disenyo na tanging ang mga pinakamayayaman lamang sa mundo ang makakakilala. Kinuha niya ang kanyang telepono at muling kinausap si Gabriel. Handa na ang lahat, Gabriel. Ang lahat ng mga paanyaya para sa mga tunay na kasosyo ni Papa. Naipadala na ba? Lahat sila ay darating, senyorita. Magugulat si Dante sa uri ng mga panauhing papasok sa pintuan niya bukas. Ang sagot ni Gabriel na may halong kasabikan. Ang gabi ay tila tumigil sa pag-ikot. Ang katahimikan sa loob ng mansyon ay nakakabingi. Tila isang malaking hininga na pinipigilan bago ang isang malakas na sigaw. Ito ang gabi bago ang paghuhukom. Nang sumikat ang araw ng kaarawan ni Dante, maagang nagising ang lalaki, handa nang simulan ang kanyang pinakaaasam na sandali. Agad siyang nagtungo sa kwarto ni Cielo upang utusan itong maghanda ng kanyang almusal. Ngunit pagbukas niya ng pinto, ang bumulaga sa kanya ay isang bakanteng silid. Ang kama ay maayos na nakalatag, ngunit wala doon si Cielo. Sa gitna ng kama, nakalatag ang duster na ibinigay ni Dante kagabi. Ngunit ito ay punit-punit na, tila ba nilapan ng isang mabangis na hayop. Wala ni isang bakas ni Cielo o ng mga bata sa loob ng bahay. Cielo, nasaan ka? Ang sigaw ni Dante, ngunit ang tanging sumagot sa kanya ay ang alingawngaw ng kanyang sariling boses sa malawak at bakanting pasilyo. Ang gabi ay tila isang naglalagablab na ginto sa ilalim ng mga dambuhalang kristal na ilawan sa loob ng mansyon. Ang bawat sulok ay puno ng mga taong ang suot ay nagkakahalaga ng isang buong buhay na pagtatrabaho ng isang karaniwang tao. Ang amoy ng mamahaling alak at mga banyagang pabango ay humahalo sa hangin, lumilikha ng isang kapaligiran ng huwad na karangyaan. Sa gitna ng malawak na bulwagan, nakatayo si Dante, ang kanyang dibdib ay nakabusangot sa pagmamalaki, habang hawak ang isang baso ng mamahaling alak. Sa kanyang tabi, si Valerie ay kumikinang sa kanyang suot na gown na puno ng mga diamante. Ang bawat tawa nila ay tila isang insulto sa katahimikang iniwan ni Cielo kaninang umaga. Ang mga panauhin na binubuo ng mga sikat na negosyante at mga taong may matataas na katungkulan ay abala sa pagpupuri kay Dante. Sa aking mga kaibigan at kasosyo, ang malakas na panimula ni Dante, habang dahan-dahang pinatutunog ang kanyang kristal na baso, gamit ang isang gintong kutsara upang makuha ang atensyon ng lahat. Ang gabing ito ay hindi lamang para sa aking ika-40 kaarawan. Ito ay pagdiriwang ng tagumpay ng aking pagsisikap. Mula sa wala,
Itinayo ko ang imperyong ito sa pamamagitan ng aking sariling mga kamay. Isang masigabong palakpakan ang umalingaw-ngaw sa buong bulwagan. Mula sa gilid, pinanood ni Doña Carmen ang kanyang anak nang may mga matang puno ng katuwaan. Pakiramdam niya ay narating na nila ang rurok ng langit. Ngunit bago tayo magpatuloy, mayroon akong nais ipakilala sa inyo. Pagpapatuloy ni Dante, ang kanyang tinig ay naging mapangahas. Maya, Leo, halina kayo rito sa entablado. Dahan-dahang lumabas ang dalawang bata mula sa likod ng kurtina. Ang kanilang mga mukha ay maputla at ang kanilang mga mata ay bakas ng takot. Pilit silang inalalaya ng mga tauhan ni Dante patungo sa gitna ng entablado. Kinuha ni Dante ang mikropono at inilapit ito kay Maya na kasalukuyang nanginginig ang buong katawan. Maya, sabihin mo sa lahat ng mga narito, ang utos ni Dante, ang kanyang boses ay may halong banta kahit nakangiti siya. Sino ang bago mong mommy? Sino ang babaeng tunay na nag-aalaga sa inyo ngayon? Tumahimik ang buong paligid. Ang mga panauhin ay naghihintay, ang iba ay may halong pagtataka, ang iba naman ay may halong panghuhusga. Si Valerie ay tumayo sa tabi ng mga bata. Ang kanyang kamay ay nakahawak sa balikat ni Maya, tila isang pangil na nakabaon sa laman. Bumagsak ang mga luha ni Maya. Tumingin siya sa kanyang kapatid na si Leo, na ngayon ay nakayuko at mahigpit na nakakuyom ang mga palad. Hindi ko siya, mommy. Ang mahinang sagot ni Maya na pumiyok sa gitna ng kanyang paghagulgol. Nagdilim ang mukha ni Dante. Hinigpitan niya ang hawak sa braso ng anak, isang kilos na hindi nakita ng mga bisita sa ibaba, ngunit naramdaman ng bata. Maya, huwag kang maging bastos. Sabihin mo ang pinag-aralan natin. Ngunit bago pa man makasagot ang bata, biglang nagkaroon ng kaguluhan sa labas ng malaking pinto ng mansyon. Ang malalakas na tunog ng mga makina ng mga sasakyang sabay-sabay na huminto ay narinig hanggang sa loob. Ang mga ilaw sa loob ng bulwagan ay biglang kumislap-kislap. Tila may malaking kuryenteng humihigop sa enerhiya ng buong bahay. Isang matinding katahimikan ang bumalot sa lahat nang dahan-dahang bumukas ang malalaking pintong gawa sa matigas na kahoy. Ang ritmikong tunog ng mga takong ng sapatos na tumatama sa marmol na sahig ay nagsimulang umalingaw-ngaw, dahan-dahan ngunit may awtoridad. Isang anino ang dahan-dahang pumasok, nababalot ng liwanag mula sa labas. Nang tuluyan siyang makatapak sa loob ng bulwagan, tila tumigil ang paghinga ng bawat taong naroroon. Isang babaeng nakasuot ng isang naglalagablab na pulang gown, ang kanyang buhok ay maayos na nakapusod na nagpapakita ng kanyang mahabang leeg at isang kwintas na nagtataglay ng selyo ng pamilya Alejandro. Ang kanyang bawat hakbang ay puno ng grasya, ngunit ang kanyang mga mata ay tila mga malamig na kristal na kayang tumunaw ng kahit anong bakal. Ang mga negosyanteng naroroon na kanina ay pumupuri kay Dante ay biglang napamaang. Ang ilan sa kanila ay dahan-dahang yumukod bilang tanda ng paggalang na hindi nila kailanman ibinigay kay Dante. Nabitawan ni Dante ang kanyang baso. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal sa sahig ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng kanyang katapusan. Tinitigan niya ang babaeng nasa harap niya, ang babaeng tinawag niyang Yaya, ang babaeng itinuring niyang basahan, ang babaeng akala niya ay wala nang mapupuntahan. Cielo? Ang tanging salitang lumabas sa nangangatog na mga labi ni Dante. Isang malamig na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cielo habang dahan-dahang siyang humihinto sa harap ng entablado. Ang kanyang tingin ay nakatitig ng diretso sa mga mata ng kanyang asawa. Hindi nagmamadali si Cielo. Ang bawat hakbang niya patungo sa entablado ay may bigat ng 10 taong pagtitiis, 10 taon ng pagbabalat kayo, at 10 taon ng pag-ibig na nauwi sa abo. Ang pulang tela ng kanyang gown ay tila isang ilog ng apoy na dahan-dahang sumasakop sa malamig na marmol ng bulwagan. Ang katahimikan ng mga panauhin ay sapat na upang marinig ang bawat paghinga ni Dante na ngayoy tila kinakapos. Cielo, anong pakulo ito? Saan mo ninakaw ang suot mo? Ang galit na sigaw ni Dante, bagaman bakas sa kanyang boses ang panginginig. Security! Bakit ninyo hinayaang makapasok ang babaeng ito? Ilabas ninyo siya, ngayon din. Dahan-dahang lumapit ang mga security guard, ngunit bago pa man nila mahawakan ang laylayan ng gown ni Cielo, isang baritono at awtoridad na boses ang pumigil sa kanila mula sa likuran. Huwag ninyong susubukang hawakan ang senyorita kung ayaw ninyong mabulok sa kulungan. Pumasok si Gabriel kasunod ang isang grupo ng mga lalaking nakasuit at may hawak na mga legal na dokumento.
Ang kanyang tindig ay tila isang matibay na pader na pumoprotekta kay Cielo. Huminto siya sa tabi ng babae at bahagyang yumukod bilang tanda ng malalim na paggalang. Sino ka ba? At anong karapatan ninyong manggulo sa party ko? Ang singhal ni Doña Carmen na ngayoy lumapit na rin ang kanyang mga alahas ay tila nawalan ng ningning sa harap ng presensya ni Cielo. Humarap si Cielo sa kanyang biyenan at sa kanyang asawa. Ang kanyang boses ay kalmado, malamig, at tila galing sa kailaliman ng isang nagyayelong dagat. Party mo, Dante? Mansyon mo? Sa loob ng 10 taon, pinanood ko kung paano mo ubusin ang pondo ng kumpanyang akala mo ay sayo. Pinanood ko kung paano mo ariin ang bawat gamit sa bahay na ito na tila ba galing sa sarili mong pawis. Kinuha ni Gabriel ang isang makapal na folder at inilahad ito sa mga panauhin. Sa lahat ng mga narito, nais naming ipakilala ang tunay na may-ari ng lahat ng inyong nakikita. Si Cielo Alejandro, ang kaisa-isang tagapagmana ng Alejandro Global Group. Ang mansyong ito ay nakapangalan sa kanya bago pa man niya makilala ang lalaking ito. Ang kumpanyang pinamumunuan ni Dante ay isang subsidiary lamang ng Alejandro Trust, at ang bawat sentimo na ginamit sa party na ito ay galing sa bulsa ng senyorita. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa buong bulwagan. Ang mga negosyanteng kanina ay nakikipagkamay kay Dante ay dahan-dahang lumayo sa kanya, na tila ba mayroon itong nakakahawang sakit. Si Valerie ay napaatras. Ang kanyang mukha ay nawalan ng kulay habang nakatingin sa mga dokumentong hawak ni Gabriel. Hindi totoo yan! Sinungaling kayo! Ang sigaw ni Dante habang pilit na hinahablot ang mga papel. Ngunit nang mabasa niya ang lagda at ang selyo ng pamilya Alejandro, ang kanyang tuhod ay dahan-dahang nanghina. Ang katotohanan ay tila isang dambuhalang alon na tuluyan nang lumamon sa kanyang mundo. Dante, ang tawag ni Cielo, ang kanyang tingin ay nakatutok sa mga bata na ngayoy tumakbo na patungo sa kanyang likuran upang magtago. Sinasabi mo na ang asawa mong basahan ay walang kwenta. Ngayon tignan natin kung ano ang kwenta mo kung wala ang pera ko. Gabriel, basahin mo ang huling utos. Dahil sa paglabag sa mga tuntunin ng kumpanya at sa mga moral na aspeto ng inyong pagsasama, binabawi na ng Alejandro Trust ang lahat ng ari-arian mula kay Dante. Dante, Doña Carmen, at Valerie, meron kayong 10 minuto upang lisanin ang mansyong ito. Ang mga damit na suot ninyo ang tanging madadala ninyo. Ang mga sasakyan, ang mga alahas na binili gamit ang pondo ng kumpanya, at ang bawat barya sa inyong mga account ay naka-freeze na simula ngayong gabi. Ang tunog ng pagbagsak ni Dante sa kanyang mga tuhod ay narinig ng lahat. Nagsimulang magmakaawa si Doña Carmen. Umiiyak at pilit na hinahawakan ang kamay ni Cielo, ngunit tinitigan lamang siya ng babae ng may halong pait. Ang inanin ninyo ngayong gabi ay ang itinanim ninyo sa loob ng 10 taon. Umalis kayo sa bahay ko. Habang pilit na kinakaladkad ng mga security guard ang 3 palabas ng bulwagan sa gitna ng kahihiyan, sa harap ng lahat. Binuhat ni Cielo si Leo at hinawakan ang kamay ni Maya. Tumingin siya sa malawak na bulwagan na ngayoy tahimik na. Ang kanyang imperyo ay nabawi na niya, ngunit ang sugat sa kanyang puso ay nananatiling bukas. Ang alingasaw ng basang semento at amoy ng napanis na pagkain ang sumalubong kay Dante nang buksan niya ang pinto ng maliit na silid sa isang luma at madilim na paupahan. Malayo ito sa malawak at mabangong mansyon na kinagisnan niya. Dito, ang bawat patak ng ulan mula sa butas na bubong ay tila isang paalala ng kanyang mabilis na pagbagsak. Sa isang sulok, nakaupo si Doña Carmen sa isang manipis na kutsyon. Ang kanyang mukha ay puno ng lukot, at ang kanyang buhok ay hindi na maayos ang pagkakaayos. Ang kanyang mga kamay, na dati ay puno ng nagniningning na mga brilyante, ay ngayon ay nanginginig habang hawak ang isang basong plastic. Dante, anong nangyari sa atin? Paano tayo nauwi sa ganito? Ang reklamo ng matanda, ang kanyang boses ay puno ng pait. Dapat ay tinapos mo na agad ang kasal ninyo bago pa siya nakagawa ng hakbang. Napakabobo mo, Dante. Hinayaan mong lokohin tayo ng babaeng iyon sa loob ng 10 taon. Tumahimik ka na, ma. Kasalanan ko ba na nagpanggap siyang mahirap? Ang sigaw ni Dante, habang sinisipa ang isang bakanting lata ng sardinas sa sahig. Ang tunog ng lata na tumatama sa pader ay umalingaw-ngaw sa tahimik na silid. At ikaw rin ang mabilis na naniwala kay Valerie? Akala mo ba ay ililigtas niya tayo? Pinuntahan ko siya kanina sa kanyang opisina pero ang tanging bumulaga sa akin
ay mga abogadong naniningil ng kanyang utang. Niloko rin tayo ni Valerie. Akala niya ay marami tayong pera kaya siya kumapit sa akin. Ang katotohanan ay tila isang malakas na sampal sa kanilang dalawa. Ang 2 taong naghangad ng yaman sa pamamagitan ng panloloko ay ngayon ay biktima rin ng sarili nilang kasakiman. Samantala, sa loob ng mansyon ng mga Alejandro, ang katahimikan ay tila isang mabigat na kumot na bumabalot kay Cielo. Nakatayo siya sa gitna ng malawak na sala, suot ang kanyang silk na robe, habang nakatingin sa labas ng bintana kung saan unti-unting bumubuhos ang ulan. Ang lahat ng karangyaang ito ay muling naging sa kanya. Ngunit bakit tila mas masakit ang bawat tibok ng kanyang puso ngayon? Ang paghihiganti ay tila isang gamot na matamis sa simula, ngunit may mapait na duam sa dulo. Nabawi na niya ang lahat, ngunit hindi nito nabura ang 10 taon ng mga alaala, ang mga gabi ng paghihintay, at ang mga pangarap na binuo niya kasama ang lalaking itinuring niyang mundo. Dahan-dahan siyang naglakad patungo sa laundry room, isang gawi na hindi pa rin nawawala sa kanya. Nakita niya ang isang puting polo ni Dante na naiwan sa isang basket. Kinuha niya ang plansa, pinainit ito, at nagsimulang hagurin ang tela ng walang kibo. Ang ritual na ito ay tila isang paraan upang pakalmahin ang kanyang naguguluhang isipan. Ngunit nang maramdaman niya ang init ng tela at ang amoy ng detergent na ginagamit niya para kay Dante sa loob ng isang dekada, biglang huminto ang kanyang mga kamay. Binitawan niya ang plansa at napaupo sa sahig. Ang mga hikbi na kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng kumawala. Niyakap niya ang polo at doon ay umiyak ng walang humpay. Iyak para sa pag-ibig na namatay, para sa pagod ng pagpapanggap, at para sa pait ng katotohanan na kahit gaano siya kayaman, hindi na maibabalik ang 10 taon ng kanyang buhay na nasayang. Kinabukasan, isang puting sobre ang lumitaw sa ilalim ng pintuan ng kanyang opisina sa mansyon. Walang pangalan ang nagpadala, tanging ang mga salitang para kay Senyorita Cielo ang nakasulat sa labas. Sa loob nito ay may isang kopya ng isang lihim na kontrata. Ayon sa dokumento, si Dante ay kumuha ng isang napakalaking utang sa isang mapanganib na grupo ng mga nagpapautang sa labas ng bansa. At ang ginamit niyang garantiya ay ang pangalan ni Cielo bilang kanyang asawa. Bago pa man maiproseso ni Cielo ang impormasyong ito, tumunog ang kanyang telepono. Si Gabriel ang tumatawag, ang kanyang boses ay puno ng babala. Cielo, kailangan mong mag-ingat. Nakita ng mga tauhan ko si Dante na umaaligid sa paaralan ni Maya at Leo kaninang umaga. Ang kanyang itsura ay tila isang taong wala na sa sariling kaisipan at handang gumawa ng kahit anong desperadong hakbang. Ang takot na tila isang malamig na karayom ay bumaon sa puso ni Cielo. Ang laban ay hindi pa pala tapos. Ang mga kamay ni Cielo ay hindi tumitigil sa panginginig habang nakatingin siya sa mga kuha ng CCTV sa kanyang laptop. Ang malabong imahe ni Dante na may suot na maruming jacket at tila hindi na nakapaggupit ng buhok ay malinaw na nakatayo malapit sa tarangkahan ng paaralan ni Maya at Leo. Ang kanyang mga mata ay tila mga mata ng isang gutom na lobo, desperado at puno ng puot. Hindi ko hahayaang saktan niya ang mga anak ko, Gabriel. Hindi ko kakayanin. Ang bulong ni Cielo, ang kanyang boses ay puno ng takot. Isang mainit at matatag na kamay, ang dahan-dahang pumatong sa kanyang balikat. Hindi ito marahas, hindi ito nagmamadali. Ang hawak na iyon ay tila isang angkla na pumigil sa pag-anod ng kanyang isipan sa gitna ng bagyo. Si Gabriel ay lumapit at naupo sa tabi niya. Ang kanyang tindig ay nagbibigay ng isang uri ng proteksyon na 10 taon nang hindi nararamdaman ni Cielo. Nakadeploy na ang mga pinakamahuhusay kong tauhan sa paaralan, Cielo. Walang makakalapit sa kanila. At ikaw, kailangan mong huminga. Ang mahinahong wika ni Gabriel. Hindi mo kailangang pasanin ang buong mundo sa loob ng isang gabi. Upang malayo ang isipan ni Cielo sa takot, dinala siya ni Gabriel sa isang pribadong bahay bakasyunan sa tabing dagat na pag-aari ng kanyang pamilya. Malayo ito sa ingay ng lungsod at sa mga ala-ala ng mansyong puno ng kataksilan. Nang sumapit ang dapit hapon, naglakad ang dalawa sa pampang. Ang tunog ng mga alon na dahan-dahang humahampas sa buhanginan ay tila isang natural na musika na nagpapakalma sa bawat himaymay ng pagkatao ni Cielo. Ang malamig na simoy ng hangin ay nagpapatay-sindi sa kanyang nararamdaman. Tila ba dahan-dahang binubura ang bakas ng bawat sampal at bawat masakit na salita ni Dante.
Minsan nakakalimutan ko na kung paano maging payapa. Ang wika ni Cielo habang nakatingin sa papalubog na araw. 10 taon akong naging martir. Akala ko ang pagtitiis ay tanda ng pag-ibig. Ngunit ang totoo, pinapatay ko na pala ang sarili ko para sa isang taong hindi naman ako nakikita. Huminto si Gabriel sa paglalakad at humarap sa kanya. Napansin niya ang panginginig ng mga balikat ni Cielo dahil sa lamig ng hangin. Nang walang imik, hinubad ni Gabriel ang kanyang suot na jacket at maingat itong isinabit sa mga balikat ni Cielo. Ang amoy ng sandalwood at ng kalinisan na nagmumula sa jacket ni Gabriel ay tila isang yakap na nagparamdam kay Cielo na siya ay pinahahalagahan. Isang mahiyaing ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cielo. Dahan-dahan siyang naupo sa isang malaking troso sa pampang at tumabi naman sa kanya si Gabriel, ngunit nag-iwan ito ng sapat na distansya bilang tanda ng paggalang. Nakikita kita, Cielo, ang seryosong wika ni Gabriel habang nakatingin din sa dagat. Hindi lang bilang isang Alejandro, nakita kita noong naglalaba ka sa likod bahay ni Dante nang may ngiti kahit pagod ka na. Nakita kita nung tinitiis mo ang lahat para sa mga anak mo. Para sa akin, ikaw ang pinakamalakas na babaeng kilala ko. Naramdaman ni Cielo ang isang kakaibang pintig sa kanyang puso. Isang pintig na hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang emosyong matagal na niyang kinalimutan. Ang paghanga at pag-aalaga ni Gabriel ay tila mga gamot na dahan-dahang nagpapahilom sa kanyang mga sugat. Naglakas loob si Gabriel, naabutin ang kamay ni Cielo, na nakapatong sa buhangin. Maingat niyang pinagsalikop ang kanilang mga daliri. Ang init ng palad ni Gabriel ay tila isang tahimik na pangako. Sa sandaling iyon, walang mga abogado, walang mga kumpanya, at walang mga kaaway. Dalawang kaluluwa lamang sila na naghahanap ng kanlungan sa isa't isa. Ito ang kanilang golden moment, isang sandali ng purong koneksyon sa gitna ng gumuho nilang mga mundo. Maghintay ka lang, Cielo. Magiging maayos din ang lahat. Pangako ko sa iyo, hinding-hindi ko bibitawan ang kamay mo. Ang bulong ni Gabriel. Ngunit ang katahimikang iyon ay mabilis na nabura ng tumunog ang telepono ni Gabriel. Isang mensahe ang bumulaga sa screen. Ang kanyang mukha ay agad na naging seryoso at ang kanyang panga ay nagpangalit sa galit. Anong nangyari, Gabriel? Ang kinakabahang tanong ni Cielo. Nagpadala ng threat ang abogado ni Dante. Ang sagot ni Gabriel, ang kanyang boses ay puno ng pait. Nagsampa siya ng kaso para sa custody ni Maya at Leo. Sinasabi niya sa korte na ikaw ay mentally unstable at ginagamit mo ang pera mo para lasunin ang isipan ng mga bata laban sa kanya. At meron siyang saksing gagamitin laban sa iyo. Ang pangalan ng saksing nakasulat sa dokumento ay tila isang panibagong traidor na nagpakita sa dilim. Ang loob ng hukuman ay nababalot ng isang malamig at nakakapanghinayang na katahimikan. Ang bawat tibok ng puso ni Cielo ay tila isang malakas na tambol sa loob ng kanyang dibdib habang nakaupo siya sa tabi ni Gabriel. Sa kabilang panig, nakaupo si Dante kasama ang kanyang abogado. Ang kanyang itsura ay malayo sa dating palalo at magarbo. Suot niya ang isang simpleng barong na tila bahiram lamang at ang kanyang mukha ay sadyang pinagmukhang malungkot at api. Nagsimula ang paglilitis. Tumayo si Dante at humarap sa hukom nang may mga matang nagkukunwaring may luha. Ang boses niya ay nanginginig. Isang perpektong dula para sa mga taong hindi nakakaalam ng kanyang tunay na kulay. Your Honor, ang tanging hangad ko lang ay ang makasama ang aking mga anak. Simula ni Dante, ang kanyang mga kamay ay nakapatong sa kanyang dibdib. Simula nang malaman ni Cielo ang tungkol sa aking pagkakamali, na inaamin ko naman at pinagsisisihan, ginamit na niya ang kanyang bilyon-bilyong pera upang lasunin ang isipan ng mga bata. Pinagbabantaan niya ako. Ginagamit niya ang kanyang kapangyarihan upang burahin ako sa buhay ng mga anak ko. Your Honor, ang asawa ko ay hindi na ang babaeng pinakasalan ko. Ang galit at paghihiganti ay tuluyan ng sumira sa kanyang kaisipan. She is mentally unstable. Ang bawat salita ni Dante ay tila mga laso na palaso na tumatama sa puso ni Cielo. Naramdaman niya ang unti-unting paninigas ng kanyang mga kalamnan. Ang mga alaala ng 10 taon ng pagmamanipula, ang mga gabi kung kailan sinasabi ni Dante na wala siyang kwenta at baliw, ay muling bumalik. Tila ba naririnig niya ang boses ng asawa na bumubulong sa kanyang tainga? Sino ang maniniwala sa iyo? Nagsimulang gumaralgal ang paghinga ni Cielo. Ang kanyang paningin ay lumalabo
at ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa ilalim ng mesa hanggang sa bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang isang mainit at matatag na haplos. Sa ilalim ng mesa, hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Cielo. Hindi lamang ito isang simpleng hawak. Pinagsalikop niya ang kanilang mga daliri. Pinipiga ito ng bahagya upang ipaalala sa babae na hindi siya nag-iisa. Ang init na nagmumula sa palad ni Gabriel ay tila isang kuryenteng nagpatahimik sa nagwawalang emosyon ni Cielo. Ipinikit ni Cielo ang kanyang mga mata at huminga ng malalim, hinuhugot ang lakas mula sa lalaking tahimik na nakikipaglaban sa tabi niya. Tumayo si Gabriel, ang kanyang boses ay malamig at puno ng awtoridad. Your Honor, ang akusasyon ng kabilang panig ay walang basehan, kundi ang desperasyong makakuha ng pera mula sa aking kliyente. Narito ang mga ebidensya, mga video record mula sa loob ng mansyon kung saan malinaw na makikita ang psychological abuse na ginawa ni Dante sa kanyang asawa at mga anak. At narito rin ang report mula sa mga child psychologist na kumausap kina Maya at Leo. Ipinakita ang mga ebidensya. Ang bawat video ay tila isang paghuhukom sa pagkatao ni Dante. Nakita ng hukuman kung paano niya hiyain si Cielo, kung paano niya pilitin ang mga bata na tawaging mommy ang kanyang kabit. Ang pinakamapait na bahagi ay nang basahin ng kinatawan ng korte ang testimonya ng mga bata. Isang video ng panayam kay Maya ang ipinalabas sa isang maliit na screen. Ang bata ay nakatingin sa camera nang may lungkot na hindi nararapat sa kanyang edad. Ayaw ko na pong bumalik kay Papa. Ang sabi ni Maya sa video, ang kanyang maliit na boses ay umalingaw-ngaw sa buong hukuman. Palagi po niyang pinapaiyak si Mama. Sabi niya po, kukunin niya kami at hindi na namin makikita si Mama kung hindi kami susunod. Takot po ako sa kanya. Ang tunog ng pagbagsak ng kahoy na martilyo ng hukom sa mesa ay tila isang hudyat ng katapusan. Ang hatol ay malinaw, pansamantalang custody ay mananatili kay Cielo at isang restraining order ang inisyu laban kay Dante. Nang matapos ang paglilitis, naglakad si Cielo palabas ng hukuman nang may tuwid na likod. Sa labas, sa gitna ng maraming tao at mga kamera, hinarang siya ni Dante. Ang maskara ng pagiging api ay nawala na, pinalitan ng isang mukha na puno ng desperasyon at puot. Cielo, hindi pa tayo tapos! Ang sigaw ni Dante habang pilit na lumalapit ngunit agad na hinarang ng mga security guard. Akala mo ba ay nanalo ka na? Isusumpa mo ang araw na kinalaban mo ako. Tinitigan lamang siya ni Cielo nang may halong awa. Wala nang galit, wala nang takot. Dante, hindi kita kinalaban. Ikaw ang pumatay sa pamilyang mayroon ka. Ngayon, harapin mo ang dilim na ikaw mismo ang gumawa. Habang paalis ang sasakyan ni Cielo, nakita niya mula sa bintana si Dante na nakatayo sa gitna ng kalsada. Mag-isa at tila isang ligaw na kaluluwa. Sa loob ng sasakyan, muling hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Cielo. Tapos na ang takot, Cielo? Malaya ka na, tumayo ka, Mama. Huwag mong dungisan ang kalsada ng iyong mga luha. Malamig ang boses ni Cielo habang nakatingin siya sa kanyang biyenan na ngayoy nakaluhod sa semento, mahigpit na nakahawak sa laylayan ng kanyang suot na gown. Si Doña Carmen, na dati ay hindi madampyan ng alikabok ang mga paa, ay ngayon ay humihikbi sa gitna ng init ng araw, ang kanyang mukha ay puno ng uling at pawis. Cielo, parang awa mo na. Ikaw lang ang makakapaglitas kay Dante. Ang pagsusumamo ng matanda, ang kanyang boses ay paus sa iyak. Hinahabol siya ng mga masasamang tao dahil sa utang niya. Papatayin nila ang anak ko. Kahit kaunting halaga lang, Cielo, pambayad lang sa mga utang niya. Tinitigan ni Cielo ang matanda nang walang anumang emosyon. Naalala niya ang bawat pagkakataon na pinahiya siya nito sa harap ng mga bisita, ang bawat plato ng pagkain na tinapon nito sa harap niya, at ang bawat salitang walang kwenta na ipinukol nito sa kanya sa loob ng 10 taon. Ang ina ninyo ngayong hapon, Mama, ay ang mismong itinanim niyo sa loob ng 1 dekada. Ang mahinahong sagot ni Cielo. Hindi ko itataya ang kaligtasan ng mga anak ko para sa isang lalaking winasak ang aming tahanan. Ang bawat sentimong mayroon ako ay para sa kinabukasan ni Maya at Leo. Wala nang natira para sa inyo. Binawi ni Cielo ang kanyang gown at tumuloy sa pagsakay sa kanyang sasakyan. Iniwan niya ang matanda na patuloy na humahagulgol sa kalsada habang ang mga tao sa paligid ay nakatingin ng may panghuhusga.
Ito ang huling pagtutuos ng kanilang antin, isang ugnayang pinutol na ng katotohanan. Samantala, sa isang madilim at masukal na eskinita, nakasandal si Dante sa isang pader na puno ng vandalismo. Ang kanyang barong ay punit-punit na, at ang kanyang mukha ay may mga bakas ng pasa. Ang tunog ng mabibigat na yabag ng mga sapatos na tumatama sa basang semento ay tila isang hudyat ng kanyang kamatayan. 4 na malalaking lalaki ang lumitaw sa kanyang harap, mga naniningil ng utang na wala ng pasensya. Hindi sila nagsalita. Ang tanging narinig ay ang tunog ng isang mabigat na sipa sa sikmura ni Dante na nagpabagsak sa kanya sa putikan. Sa bawat dagok na natatanggap niya, tila nararamdaman ni Dante ang bawat sakit na idinulot niya kay Cielo. Wala siyang pera, wala siyang kaibigan, at wala siyang dignidad na natitira. Sa kabilang bahagi ng lungsod, si Valerie ay naglalakad sa ilalim ng init ng araw, dala ang isang maliit na bag na naglalaman ng kanyang mga huling gamit. Ang lalaking akala niya ay magliligtas sa kanya ay ninakawan lamang siya at iniwan sa isang motel. Ngayon, wala siyang matuluyan. Ang kanyang kagandahan na ginamit niya upang manira ng pamilya ay tila isang sumpa na nagpapadilim sa kanyang paligid. Dumaan si Dante sa harap ng isang tindahan ng mga kagamitang elektroniko. Sa malaking screen ng mga television sa display, nakita niya ang mukha ni Cielo. Kasalukuyan itong naglulunsad ng isang pundasyon para sa mga kababaihang biktima ng pang-aabuso. Ang kanyang asawa ay mukhang isang tunay na reyna, maliwanag, malakas, at masaya. Isang mainit na luha ang pumatak sa pisngi ni Dante. Doon niya na-realize ang pinakamalaking pagkakamali ng kanyang buhay. Hindi ang pera ni Cielo ang nawala sa kanya, kundi ang kaisa-isang babaeng minahal siya kahit wala pa siyang anuman. Ang babaeng itinuring niyang basahan ay ang mismong hiyas na sana ay nagbigay sa kanya ng tunay na ningning. Ito ang kanyang golden moment. Ang pagsisising dumating ng huli na ang lahat. Nang gabing iyon, matapos ang isang matagumpay na event, naghihintay si Gabriel sa labas ng opisina ni Cielo. May dala siyang isang maliit na bag at ang kanyang itsura ay tila may gustong sabihin na mabigat sa loob. Gabriel, bakit andito ka pa? Akala ko ay umuwi ka na. Ang bungad ni Cielo na may kasamang ngiti. Humarap si Gabriel sa kanya, ang kanyang mga mata ay puno ng lungkot. Cielo, Tomom. Tapos na ang misyon ko. Ligtas na kayo ng mga bata. Wala na si Dante sa landas ninyo. Ang mga legal na usapin ay maayos na. Anong ibig mong sabihin? Ang kinakabahang tanong ni Cielo. Magbibitiw na ako bilang abogado mo, Cielo. Panahon na siguro para hanapin ko ang sarili ko sa labas ng mundong ito. Hindi ko na kayang manatili sa tabi mo habang alam ko na hanggang dito na lang tayo. Ang mahinahong wika ni Gabriel. Aalis ako bukas patungong ibang bansa. Ang puso ni Cielo ay tila huminto sa pagtibok. Sa gitna ng kanyang tagumpay, hindi niya akalain na ang lalaking naging sandigan niya ay bigla na lamang mawawala. Ang bawat tibok ng orasan sa dingding ng malawak na mansyon ay tila isang mabigat na hakbang ng paalam. Matapos umalis ni Gabriel, ang bahay na dati ay tila napakaliit dahil sa gulo, ay ngayon ay tila isang dambuhalang katedral ng katahimikan. Nakatayo si Cielo sa gitna ng kanyang silid, hawak ang isang lumang litrato ni Gabriel, noong sila ay bata pa, noong ang buhay ay simple pa, at ang pag-ibig ay hindi pa nasusugatan ng kataksilan. Anong gagawin ko kung wala ka, Gabriel? Ang mahinang bulong ni Cielo sa dilim. Sa loob ng 10 taon, nakatutok lamang ang kanyang pansin sa pagiging isang martir na asawa at isang mapagkalingang ina. Nang mabawi niya ang kanyang yaman, nakatutok naman siya sa paghihigante. Ngunit sa lahat ng laban na iyon, may isang lalaking palaging nasa likod niya. Tahimik na nag-aalay ng kanyang sariling kaligayahan upang masiguro lamang na hindi siya madadapa. Si Gabriel ang kanyang anino, ang kanyang kaligtasan, at ang kanyang lihim na tahanan. Naramdaman ni Cielo ang isang matinding takot. Hindi ang takot kay Dante, kundi ang takot na tuluyan nang mawala ang kaisa-isang lalaking nakakita sa kanyang tunay na pagkatao. Noong siya ay wala pang pangalan at yaman. Hindi ko kayang mawala ka. Ang wika ni Cielo habang dahan-dahang napapalitan ng determinasyon ang lungkot sa kanyang mga mata. Natuto akong lumaban para sa aking mga anak at sa aking dangal. Ngayon, lalaban ako para sa sarili kong puso. Mabilis na lumabas si Cielo ng bahay. Hindi na niya inisip ang kanyang marangyang sasakyan. Sumakay siya sa unang taksing dumaan at nagpautos na magtungo sa paliparan. Ang bawat minutong lumilipas sa gitna ng trapiko
ay tila isang taon ng paghihintay. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom, habang patuloy na dinadalangin sa langit na sana ay huwag siyang huliin ng panahon. Nang makarating sa paliparan, tumakbo si Cielo sa gitna ng dambuhalang kumpol ng mga tao. Wala siyang pakialam kung marami ang nakatingin sa kanya. Ang isang kilalang Alejandro na tumatakbong nakayapak dahil sa pagmamadali. Hinanap ng kanyang mga mata ang pamilyar na tindig ni Gabriel sa gitna ng mga estranghero. Gabriel! Ang malakas na sigaw ni Cielo, ang kanyang boses ay pumiyok sa gitna ng kanyang hingal at nagbabadya ng luha. Sa malayo, malapit sa boarding gate, isang lalaki ang dahan-dahang lumingon. Si Gabriel. Hawak niya ang kanyang ari-arian at ang kanyang mukha ay puno ng pagtataka nang makita si Cielo na basang-basa ng pawis at nanginginig ang mga labi. Binitawan ni Gabriel ang kanyang bag at mabilis na lumapit kay Cielo. Cielo, bakit ka andito? Anong nangyari? May nanggulo ba sa inyo? Ang nag-aalalang tanong ng lalaki, pilit na hinahanap ang bawat bakas ng sugat sa katawan ng babae. Umiling si Cielo habang ang mga luha ay tuluyan nang dumaloy sa kanyang mga pisngi. Hinawakan niya ang magkabilang kamay ni Gabriel, pinipiga ito ng mahigpit upang masigurong hindi ito isang panaginip. Walang nanggulo, Gabriel. Andito ako dahil sa iyo. Huwag kang umalis, parang awa mo na. Cielo, tapos na ang tungkulin ko sa'yo. Hindi kita kailangan bilang abogado ko, Gabriel. Ang putol ni Cielo sa kanyang sasabihin. Ang kanyang mga mata ay nakatitig ng diretso sa mga mata ni Gabriel nang may katapatan na matagal na niyang itinago. Kailangan kita bilang ikaw. Kailangan kita sa buhay ko, sa mga desisyon ko, sa bawat umagang gigising ako. 10 taon kong itinapon ang buhay ko para sa isang taong hindi ako pinahalagahan. Ngayon, gusto kong pumili para sa sarili ko. At ikaw ang pinipili ko, Gabriel. Katahimikan ang bumalot sa kanila sa gitna ng maingay na paliparan. Tila tumigil ang mundo para sa dalawang pusong matagal na naghintay sa dilim. Dahan-dahang binitiwan ni Gabriel ang kanyang bagahe at iniangat ang kanyang mga kamay upang dahan-dahang tangtangin ang mga luha sa pisngi ni Cielo. Isang malambot at mainit na halik ang dinala niya sa noo ng babae. Isang halik na puno ng paggalang, pangako at pag-ibig na walang katapusan. Pagkatapos ay dahan-dahan niyang niyakap si Cielo ng napakahigpit, tila ba pinagsasama ang kanilang mga basag na piraso upang maging buo muli. Hindi na ako aalis, Cielo. Dito lang ako sa tabi mo habang buhay, ang bulong ni Gabriel sa kanyang tainga. Ito ang kanilang golden moment. Isang sandali kung saan ang pag-ibig ay hindi na isang sakripisyo ng pagtitiis, kundi isang desisyon ng dalawang taong handang maglakbay patungo sa isang bagong umaga ng magkasama. Hindi na tayo magkikita pang muli, Dante. Ito na ang huli. Ang boses ni Cielo ay hindi nanginginig. Wala ring bakas ng galit. Ito ay payapa, tulad ng lawa matapos ang isang malakas na bagyo. Nakaupo siya sa likod ng isang makapal na salamin sa loob ng silid-dalaw ng bilangguan. Sa kabilang panig, nakaupo si Dante, suot ang kulay kahel na uniforme ng mga preso. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang balat ay maputla, at ang kanyang mga mata ay tila mga hungkag na balon ng kawalan. Cielo, parang awa mo na, bawiin mo ang kaso, hindi ko tatagal dito. Ang pagsusumamo ni Dante, ang kanyang mga palad ay nakadikit sa salamin, tila pilit na inaabot ang babaeng dati, ay itinuturing niyang basahan. Isipin mo ang mga bata. Ano ang sasabihin nila kapag nalaman nilang ang tatay nila ay isang kriminal? Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, magbabago ako, pangako. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa mga labi ni Cielo. Ang mga bata ay masaya na, Dante. Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming taon, hindi na sila natatakot matulog sa gabi. Hindi na nila kailangang marinig ang iyong mga pagsigaw at panunumbat. Para sa kanila, ang kanilang ama ay isang alaala na lamang ng isang aral na hindi dapat tularan. Cielo, mahal kita. Alam kong mahal mo pa rin ako. Ang desperadong sigaw ni Dante habang ang mga gwardya ay nagsisimula nang humawak sa kanyang mga balikat upang ibalik siya sa kanyang selda. Ang mahal mo ay ang kapangyarihang ibinigay ko sa iyo, Dante. Hindi ako. Ang huling tugon ni Cielo bago siya tumayo. Ang utang mo sa batas ay dapat mong bayaran. At ang utang mo sa aming mag-iina, sapat na ang 10 taon kong pagdurusa bilang kabayaran. Malaya na ako sa iyo. Habang naglalakad si Cielo, palabas ng gusali ng bilangguan, ang tunog ng mabigat na bakal na pinto
na sumasara sa kanyang likuran ay tila isang hudyat ng ganap na pagtatapos. Sa bawat hakbang niya palayo, naramdaman niya ang unti-unting paggaan ng kanyang dibdib. Ang sikat ng araw ay tila humahalik sa kanyang balat, nagbibigay ng init at pag-asa na matagal na niyang hindi nararamdaman. Sa labas ng gate, naghihintay ang isang itim na sasakyan. Nakasandal sa pinto nito si Gabriel. Ang kanyang mga kamay ay nasa loob ng bulsa at ang kanyang mga mata ay nakatitig ng may pagmamahal kay Cielo. Nang makita ang babae, agad siyang lumapit at kinuha ang bag nito. "Maayos ba ang lahat?" Ang mahinahong tanong ni Gabriel. "Oo, Gabriel, tapos na ang lahat." Ang sagot ni Cielo habang dahan-dahang sumasandal sa balikat ng lalaki. "Wala nang Dante sa buhay natin. Wala na ring mga lihim." Pagdating nila sa mansyon, sinalubong sila ni Maya at Leo na masayang nagtatakbuhan sa malawak na hardin. Wala na ang takot sa kanilang mga mata. Ang mansyon na dati ay tila isang gintong kulungan, ay ngayon ay puno na ng himig ng kagalakan. Si Doña Carmen ay tuluyan na ring lumayo, matapos tanggapin ang isang maliit na buwanang sustento mula kay Cielo bilang tanda ng huling awa. Sa kondisyong hinding-hindi na ito magpapakita pang muli. Naupo si Cielo at Gabriel sa beranda habang pinapanood ang mga bata. Inilabas ni Gabriel ang isang pirasong papel, ang huling dokumentong nagpapatunay na ang lahat ng gusot sa kumpanya ay naayos na at ang pangalan ni Cielo ay ganap ng malinis. "Ano na ang susunod nating plano, senyorita?" Ang biro ni Gabriel, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa katuwaan. Tumingin si Cielo sa kanya, pagkatapos ay sa kanyang mga anak at sa huli ay sa malawak na langit. "Gusto ko lang mabuhay, Gabriel. Gusto kong mahalin ang sarili ko, ang mga bata, at ang taong palaging andyan para sa akin. Gusto kong bumuo ng mga ala-alang hindi na kailangang itago sa dilim." Hinawakan ni Gabriel ang kamay ni Cielo at dahan-dahan itong hinalikan. Ang katahimikan sa paligid ay hindi na nakakabingi. Ito ay puno ng kapayapaan. Ang bagong yugto ng kanilang buhay ay nagsisimula na. Isang buhay na itinayo hindi sa yaman o sa paghihiganti, kundi sa katotohanan at tunay na pag-ibig. Ang mga sinag ng papalubog na araw ay dahan-dahang humahalik sa mga talulot ng mga puting rosas sa hardin ng mga Alejandro, tila ba binabalot ang buong paligid ng isang mainit at ginintuang liwanag. Ang amoy ng sariwang damo at ang halimuyak ng namumukadkad na sampagita ay humahalo sa banayad na simoy ng hangin. Lumilikha ng isang kapaligiran na punong-puno ng katahimikan at pag-asa. Nakatayo si Cielo sa beranda, hawak ang isang mainit na tasa ng tsaa. Pinagmamasdan niya sina Maya at Leo na masayang naghahabol sa isang maliit na tuta sa damuhan. Ang kanilang mga halakhak ay tila isang banal na musika na nagpapagaling sa bawat latay ng kanyang nakaraan. Wala na ang mga anino ng takot sa kanilang mga mata. Ang tanging naroon na lamang ay ang dalisay na kagalakan ng pagiging bata. "Minsan hindi ko pa rin lubos na maisip na narito na tayo." Ang mahinang bulong ni Cielo sa kanyang sarili. Isang mainit na bisig ang dahan-dahang pumalibot sa kanyang baywang mula sa likuran. Ipinatong ni Gabriel ang kanyang baba sa balikat ni Cielo. Ang kanyang presensya ay nagbibigay ng isang uri ng katiwasayan na hindi kayang bilhin ng kahit anong yaman. "Narito na tayo, Cielo, at hinding-hindi na tayo babalik sa dilim." Ang malambing na tugon ni Gabriel. Dito sa puntong ito, nahanap na ni Cielo ang sagot sa kanyang sariling mga katanungan. Pinatawad na ba niya? Kung ang pag-uusapan ay si Dante, ang sagot ay hindi sa paraang kinalilimutan ng lahat ng sakit. Ngunit pinatawad na ni Cielo ang kanyang sarili. Pinatawad na niya ang babaeng 10 taon na naging bulag at nagparaya. Ang pagpapatawad na iyon ang nagpalaya sa kanya mula sa tanikala ng puot. Ang alaala ni Dante ay tila isang tuyong dahon na lamang na tinangay ng hangin, walang nang bigat, wala nang kapangyarihan. Nahanap na ba niya ang binyen? Ang mansyong ito, na dati ay tila isang dambuhalang gintong kulungan, ay isa na ngayong tunay na tahanan. Ang bawat sulok ay hindi na nababalot ng mga lihim at panunumbat, kundi ng mga pag-uusap na puno ng katapatan at paggalang. Ang kanyang puso, na dati ay isang tuyong lupa, ay muling naging isang luntiang hardin sa tulong ng mga kamay ni Gabriel na walang sawang nag-aruga sa kanyang mga sugat. Ang aral na iniwan ng kanyang paglalakbay ay malinaw. Ang tunay na karangalan o royal blood ay hindi nasusukat sa kapal ng pitaka o sa tindi ng kapangyarihan. Ito ay nasusukat sa tibay ng integridad at sa lalim ng pagmamahal na handang magsakripisyo
ngunit marunong ding tumindig para sa sariling dangal. Natutunan ni Cielo na ang pag-ibig ay hindi dapat maging isang dambana kung saan mo iniaalay ang iyong buong pagkatao hanggang sa wala nang matira sa iyo. Ang tunay na pag-ibig ay nagpapalakas, hindi nagpapahina, nagpapalaya, hindi nagagapos. Gabriel, tawag ni Cielo habang dahan-dahang humaharap sa lalaki at hinahaplos ang pisngi nito. Salamat sa hindi pagsuko sa akin. Noong ako mismo ay susuko na sa sarili ko. Ngumiti si Gabriel, isang ngiti na sapat na upang magbigay ng liwanag sa kahit na pinakamadilim na gabi. Ika-40 taon pa lang ito ng buhay mo, Cielo. Marami pa tayong bukang liwayway na pagsasalo-saluhan. At sa bawat isa niyon, hinding-hindi mo na kailangang magtago. Dahan-dahang inilapit ni Gabriel ang kanyang muka at idinampi ang isang matamis at matagal na halik sa noo ni Cielo. Sa labas, ang mga bata ay patuloy sa kanilang paglalaro. Ang langit ay dahan-dahang nagiging kulay ube at rosas, at ang gabi ay dumarating ng may kasamang pangako ng isang mapayapang pagtulog. Ang kwento ni Cielo Alejandro ay hindi lamang isang kwento ng paghihigante. Ito ay isang epiko ng muling pagsilang. Mula sa basahan ng kataksilan, muling nabuo ang isang reyna. Mas matatag, mas matalino, at higit sa lahat, tunay na malaya.